Biglaang nilusob ng Ukrainian army at mga drones ang teritoryo ng Russia. Никто не верит. Никто не верит, что там такое происходит. Когда мы бежали с отцом, спотыкались. Когда мало... Aabot sa 1,000 Ukrainian troops na may kasamang tanke at armored vehicles ang nakapasok sa cross-border ng Western Kursk region sa Russia. Tila naging kampante ata ang Russia sa pagprotekta sa kaniyang bansa at nagulat sila sa biglaang pag-atake ng kaniyang kalabang bansa. Pero paano nga ba nagawa ng Ukraine ang ganito kalaking paglusob sa Russia? At ano ang magiging ganti ni Vladimir Putin at nakapasok na sa kanilang boundary ang Ukrainian? Pinakamatinding pag-atake ng Ukraine sa Russia. Yan ang ating aalamin. Sa ikatlong taon ng digmaan, ito na ang maituturing na isa sa pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Ukraine laban sa Russia. Dahil dito inakusahan ni Russian President Vladimir Putin ng provocation ng Ukraine. Nagsagawa naman ng missile attack ang Russian forces, gayunman bigo itong maitaboy ang malakas na opensiba ng Ukrainian forces. Nagdeklara naman ng state of emergency ang Kursk Oblast, habang isinailalim naman sa counter-terrorism operation ang iba pang rehiyon upang malimitahan ang galaw ng mga tao. Dahil sa pangyayari, ikinagulat hindi lamang ng Russia kundi maging ng Estados Unidos at Western countries ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Wala mang naiulat na nasawi, gayunpaman hindi bababa sa 13 ang mga sugatan at 2 sa mga ito ay malubha ang kalagayan at patuloy na nagkakagulo sa loob ng Russia. Agad na inilikas ang nasa 76,000 na mga residente sa pamamagitan ng mga bus at train patungo sa ibang mga rehiyon ng Russia na nag-alok na kupkupin ang mga ito. At dahil dekalidad ang mga drone ng Ukraine, ang 4 na airfield ng Russia ay inatake rin. Ang mga drone ay tumama sa mga base sa southwest na mga rehiyon sa Russia. Kasabay nito, patuloy na umuusad ang mga tropa ng Ukrainian sa teritoryo ng Russia na nag-iwan sa Kremlin ng kahirapan at nagkakagulo ang mga tao. Pinuri ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang militar para sa mga pag-atake na inilarawan niyang tama na papanahon at epektibo ang paglusob ng kaniyang mga tropa. Sa isang video address, sinabi pa nito na huli ng mga puwersa ng Kiev ang mga sundalong Ruso sa timog ng Russia at nawasak ang isang Russian fighter jet. Ayon pa sa ulat, tinanggal ng Russia ang 117 aircraft type na mga drone at 4 na tactical missiles. Higit sa 35 drone na inilunsad ng Ukraine ang nakapangwasak sa Russia. Ayon sa isang pahayag mula sa General Staff ng Ukrainian Armed Forces, sinira pa ng Air Force ng Ukraine ang isang Russian Su-34 fighter bomber sa Kursk region. Sa Belgorod, na katabi ng Kursk, idineklara ang isang regional emergency dahil ang sitwasyon ay napakahirap at tensyonado at ang mga residente dito ay nagsimulang lumikas dahil sa pag-usad ng Ukraine. Humingi naman si Zelensky ng karagdagang suporta mula sa mga Western na taga-suporta ng Ukraine at kailangan pa nila ng iba pang mga armas at mga missile weapons. Ang pinakabagong hakbang ng Ukraine ay nagdulot ng galit sa Russia at inalis na muli ang mga usapang pangkapayapaan. Ang mga negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng magkaaway na bansa ay hindi na naging matagumpay mula nang magsimula ang digmaan noong 2022. Sa tumitinding away ng dalawang bansa, nagbigay naman ng babala ang direktor ng United Nations Nuclear Watchdog sa parehong panig na mag-ingat baka dahil sa digmaan ay magkaroon ng isang nuclear accident. Bakit hindi matalo ng Russia ang Ukraine at lumakas pa ito? Sa simula pa lang ng digmaan ay underdog ang Ukraine laban sa Russia. Dahil ang Russia ang pangalawa sa powerful country in the world military, may malaking budget sa pagpapalakas ng military at may pinakamaraming nuclear warheads sa buong mundo. Pero nagkakaproblema pa rin ang mga Ruso sa Ukraine. Nakatatagal ang Ukraine sa digmaan at lumakas ang pag-asa na labanan ng Russia at ngayon nga ay nakubkob na nila ang ilang bahagi ng Russia. Ito ay dahil sa mga makabagong armas, maraming missiles and launchers na ipinadadala ng Amerika sa Ukraine. Kasaysayan ng Ukraine at Russia. Sa simula ang Russia at Ukraine ay pare-pareho silang bahagi dati ng nabuwag na Soviet Union o ang Union of Soviet Socialist Republics or USSR. Ang mga members dati ng USSR ay 15 mga bansa na Soviet Socialist Republics. Pero iisa lamang talaga ang nagdidikta sa kabuuan ng USSR. Noong nabuwag ang Soviet Union noong 1991,
Nawala na rin ang kontrol ng Russia sa ibang mga dating republika sa paligid, kasama na ang Ukraine. Pero para sa Russia, napakahalaga sa kanila ng Ukraine sa maraming dahilan. Sa kasaysayan talagang magkakapatid o may common ancestry ang Ukraine at Russia. Noong 9th century, isang federation lamang sila ng mga Slavic at Baltic people sa Europa na kung tawagin ay Kievan Rus. Ang pangalang Kievan Rus ay dalawang salita na pinag-ugnay. Ang Kiev ay ang syudad at kapitolyo ngayon ng Ukraine at ang Rus ay siyang root word ngayon ng bansang Russia. Noong 10th century at 11th century, ang mga bansang ito ang isa sa mga pinakamalakas na estado sa buong mundo. Kaya lang dahil noon ay namamayagpag ang lahi ni Genghis Khan, sinakop sila ng mga Mongols noong 13th century. Noong maitatag ang USSR, hiwalay na ang Republika ng Ukraine at Russia, pero ang Ukraine pa rin ang pangalawang pinakamalaki at pinakamalakas na republika sa buong USSR. Katunayan, noong nalusaw na ang Soviet Union noong 1991, naiwan sa Ukraine ang malaking stockpile ng nuclear at conventional weapons ng Soviet Union. Dahil dito, ang Ukraine ang naging third largest nuclear power kasunod ng Amerika at ng Russia. Ito kasi ang may hawak dati ng 1/3 ng Soviet nuclear arsenal o halos 200 intercontinental ballistic missiles. Yun nga lang, nag-demobilize ang Ukraine ng nuclear weapons kapalit ng foreign aid noong 1990s. Bakit mainit ang mata ng Russia sa Ukraine? Dahil noong nabuwag ang Soviet Union, nabuwag din ang bakuran ng Russia sa Europa bilang panangga dapat sa dating kalaban nito noong Cold War, ang North Atlantic Treaty Organization o ang NATO. At makalipas nga ang 2 dekada ang dating kasama at kaalyado ng Russia na mga bansa sa USSR ay unti-unting sumali sa NATO. Halimbawa ay ang mga bansang Estonia, Latvia, Lithuania at iba pa. Kaya tanging natirang bakod na lang ng Russia sa kalaban nitong NATO ay ang Belarus at Ukraine. Pero kamakailan ay nagpapahiwatig ang Ukraine na sumali sa NATO at European Union. At kung makasali kasi ang Ukraine, ang pangamba ng Russia, makakatabi na nito sa kanilang teritoryo ang mga miyembro ng NATO. Kaya ganoon na lang ang pagbabanta ng Russia sa Ukraine at talagang matinding digmaan ang magaganap kung sasali ito sa kanilang kalaban at sumbat pa ng Russia sa NATO na sa pangako nito dati na hindi nito kukunin ang mga dating kaalyado ng Russia noong buo pa ang USSR. Sa patuloy na digmaan, mahalaga pa rin ang diplomatic na pakikipag-usap. Ang di pagkakaintindihan at tensyon ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala, paglabag sa karapatang pantao, paksawi sa mga inosenteng sibilyan at epekto sa ekonomiya. Sa tumitinding digmaan, ano ang masasabi mo sa naging marahas na aksyon ng Ukraine sa Russia? I-comment mo ito sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.